Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, bagong missile corvette ng Pilipinas gagamitin na ng hukbong dagat. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea, ang una sa dalawang guided missile corvette ng Philippine Navy, na pinangalanang BRP Miguel Malvar FFG-06, ay dumating sa bansa mula sa South Korea noong Martes. Ayon sa Department of National Defense, sinabi ng DND na pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang arrival ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Sa isang pahayag noong Martes, sinabi ni Teodoro na ang pagdating ng corvette ay isang kritikal na hakbang tungo sa pagbuo ng isang self-reliant at kapani-paniwalang posture ng depensa. Ang corvette, na ipinangalan sa isang revolusyonaryong general at bayani ng Pilipinas, ay ginawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Ang bagong-bagong 3,100 toneladang corvette, na may anti-ship, anti-submarine, at anti-aircraft capabilities, ay bahagi ng 28 billion pesos deal na nilagdaan ng bansa sa Hyundai noong 2021. Ang Hyundai ay nagtayo rin ng mga pinakamodernong barko ng Navy, ang frigates na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Patuloy ang pagsasagawa ng mapanganib na maniobra ng mga barko ng China laban sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Cobra sa katubigan ng Pilipinas malapit sa Zambales nitong hapon ng Lunes, ika-7 ng Abril. Sa isang post, iniulat ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, na maraming beses tinangkang banggain ng CCG-3302 ang likurang parte ng BRP Cobra. Sinundan pa ito ng pagdedeploy ng China Coast Guard ng mas maliit at mas mabilis na barko na CCG para lalong tangkaing banggain ang PCG vessel. Sa kabila ng mga agresibong aksyon, matagumpay na naiwasan ang reckless tactics ng dalawang barko ng China Coast Guard dahil sa pinairal na profesionalismo, kahinahunan at kasanayan sa paglalayag ng mga crew ng PCG. Nagpatuloy ang BRP Cobra sa pag-challenge at pag-shadow sa CCG-3302, sa kabila ng patuloy na panghaharas ng barko ng China. Hindi nagpapatinag ang PCG sa paggampan ng kanilang tungkulin at pananagutang pangalagaan ang mga interes sa karagatan ng bansa. China Coast Guard Vessel 3302. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP MRRB 440. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 98.31 nautical miles from Palawig Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone.
You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Over. Posibleng may deliver na ang mga F-16 fighter jet na planong bilhin ng gobyerno ng Pilipinas mula sa Estados Unidos simula sa susunod na taon na 2026 o sa 2027, ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. By tranches ang gagawing delivery ng Amerika. Inaprubahan na kasi ng US ang pagbibenta ng $5.58 billion na mga modernong fighter jet sa Pilipinas. Ang mga nasabing fighter aircraft ay gagamitin para sa defense posture ng Pilipinas. Kinumpirma ni Ambassador Romualdez na ang mga nasabing fighter jets ay mga brand new. Ang planong pagbili ng F-16 fighter jet ay maituturing na pinaka-ambisyoso at pinakamahal na gagawing procurement ng Pilipinas sa ilalim ng AFP Modernization Program. Sinabi ni Romualdez na nakadepende sa napag-usapan ng mga terms at kung ito ay affordable para sa Pilipinas at kung maaprubahan ng Kongreso at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aminado si Ambassador Romualdez, na ang patuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea ang dahilan kung bakit nais ng Pilipinas na i-modernize ang sandatahang lakas ng Pilipinas at bumili ng mga fighter jets. Giit ng Ambassador, ang patuloy na pambubuli ng China ang pinakamalaking hamon sa ating territorial integrity at sovereignty. Sinabi naman ng Malacanang na ang planong pagbili ng fighter jets ng Pilipinas sa US ay nataon lang sa kinakaharap na issue sa China. From the palace kasi sinabi sa interview ni Ambassador Romualdez na ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea ang dahilan kaya bibili tayo ng mga fighter jets sa US. Pero taliwas po ito sa sinabi ni Executive Secretary Bersamin na wala po tayong tina-target na bansa. Ang AFP modernization naman po ay noon pa po. Wala pa naman pong issue sa anumang bansa. At ang pag-modernize po natin ng ating militar ay naaayon lamang po. Natataon lamang po at hindi naman po talaga nagta-target ng anumang bansa. Nagkataon lang po siguro na may mga issues po tayo na kinakaharap. At opinion po yan ni Ambassador at sabi nga natin na yun po yung katotohanan. Talaga naman po tayo mayroong kinakaharap na mga issues. Pero yung pag-modernize po ay ito po yung naaayon naman sa Planong bumili ng Armed Forces of the Philippines ng mga missile systems, warships at fighter jets para palakasin pa ang defense capabilities ng bansa. Target ng militar na kumpletuhin ang kanilang air and missile integration at magtatag ng isang reliable deterrent force. Ginawa ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang pahayag sa pagdalo nito sa Raise in a Dialogue March 17 hanggang 19 na ginanap sa New Delhi, India. Binigyang diin ni Bronner ang kahalagahan ng strategic partnerships ng Pilipinas sa India kung saan naging matagumpay ang defense collaboration nito sa BrahMos missile system. Ayon kay Bronner, bukod sa procurement nila din pag-aaralan na magkaroon ng joint manufacturing, technology transfer at local production sa Pilipinas bilang suporta sa lumalagong defense industry. Ang pagdalo ni General Bronner sa Raise in a Dialogue ay ang kauna-unahang pagdalo ng AFP sa taunang conference. Patunay ito sa commitment ng Pilipinas para sa pagpapalalim pa sa international cooperation at pagtugon sa usaping pangseguridad. Muling pinagtibay ng AFP ang kanilang pangako na depensahan ang soberenya ng bansa. Binigyang diin ng AFP sa pagkakaroon ng modernization program, nakahanda sila harapin ang mga umuusbong na banta at pangalagaan ang maritime at aerial domain ng bansa sa pamamagitan ng strategic capability building. Tiniyak naman ng Palasyo ng Malacanang na gagawin ng Marcos administration ang lahat matuloy ang pagbili ng mga modernong kagamitan para palakasin defense capabilities ng bansa. To AFP Chief Romeo Bronner na they are looking at acquiring more missile system to complete the integration of their air and missile defense alongside purchasing warships and multi-roller fighter jets to build a strong and reliable deterrent force. How likely po na aprubahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. since plano po naman ito ng AFP? Kumpiyansa din po ba ang Malacanang na bago bumaba sa pwesto si Presidente ay magiging credible and reliable na po ang defense posture ng Pilipinas? Opo, gusto po talaga natin na hanggat maaari ay mabili po natin ang kinakailangan natin for the AFP modernization. At ngayon po ay gusto po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At depende po yan, of course, sa budget po natin, kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. So lahat po yan ay nanaisin po talaga ng ating Pangulo na magampanan po ang mga pangakong ito. So pwede po bang sabihin ng Malacanang na
magiging credible and reliable ang defense posture ng Pilipinas bago po bumaba si Presidente sa pwesto? Yan po ang naisin ng Pangulo. Yan po ang naisin ng lahat. At gagawin po lahat ng paraan, pagkakataon, lahat ng kakayanin. Kung may mga budget po tayong kakailanganin, yan po ay gagawin ng Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.